Magre-resign na raw si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Yan po pag-uusapan natin sa gabing ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Michael Perario. Itong mga huling nakaraang araw ay gumawa po tayo ng serye tungkol sa Kuratong Baleleng at sa Bobby Deser Corbito double murder case. Marami pong natuwa sa ating ginawa na ito sapagkat naipakita natin, na ibalik natin sa kamalayan ng mga mamamayan yung kasaysayan ng political career nitong si Panfilo Lacson. Hindi po natin ito ginawa para siraan si Panfilo Lacson. Ang ating pong inireport ay facts. Ito po ay mga bagay na pwede nyo ring saliksikin sa internet. At makikita ninyo lahat ng sinabi ko ay nakabase lamang sa kung ano ang nakadeklara na in public. At this is also based on public record except the other personal details na naging karanasan ko bilang bahagi ng investigating team noon dito sa Kuratong Baleleng. Bakit natin to inihahayag? Ito po ay may kaugnayan sa kredibilidad nung namumuno ng Blue Ribbon Committee. Tandaan po ninyo, ang Blue Ribbon Committee ay isang opisina na pinamumunuan din po ng isa ring senador. At ang Blue Ribbon Committee ay isa sa pinakamakapangyarihan na committee. At ito ang nag-iimbestiga ng mga issue ng katiwalian. Pero tila iba isang kabalintunaan na ang dating humaharap sa Blue Ribbon Committee na siyang iniimbestigahan ay siya ngayon naman ang nag-iimbestiga. Kung natatandaan nyo noong pong panahon ng kaso ni Napoles, ay nag-request din po ito si Ping Lacson na siya daw po ay mai-appoint bilang isang special investigator dito sa mga katiwalian na ito na nangyayari. Nagkaroon sila ng mainit na palitan ng mga diskusyon ni Senator Miriam Defensor Santiago, sapagkat si Miriam Defensor ay hindi naniniwala dito sa sinseridad nitong si Ping Lacson. Tinawag niya nga po ito na political assassin or ay character assassin. Na noon sa tingin niya ang intensyon ni Ping Lacson ay siraan lamang ang mga ilang pang mga kandidato na noon ay hahabol din sa eleksyon. At sa tingin niya, merong pinoproteksyonan si Ping Lacson noong panahon na yon. At sa opinyon ni Miriam Santiago, ang pinoproteksyonan niya ay si Enrile na mayroon daw malaking partisipasyon at dito sa nangyari nito kay Napoles. Sa katotohanan, nagkaroon nga din po ng involvement si Enrile dito, nasama po siya sa mga nakasuhan, pati po yung kanyang secretary noon sa Senado. Ngayon, eto na naman po tayo in a similar situation. At sa aking palagay, si Ping Lacson po ay hindi karapat-dapat na nag-chair ng committee sapagkat malinaw sa umpisa pa lamang na meron siyang pinapanigan at meron siyang pinoproteksyonan. Kung matatandaan ninyo, nung nag-umpisa itong investigasyon sa Blue Ribbon Committee ay si Senator Marcoleta ang chairman. At nung nag-testify na ang mga diskaya, ay binanggit nila ang 17 pangalan ng mga congressman at mga ilang opisyalis ng DPWH. Kinahapunan, nagbago ang komposisyon ng Senado. Si Tito Soto na presidente, ang chairman ng committee, ng Blue Ribbon Committee na, ay itong si Senator Ping Lacson. Sa pag-upo ni Ping Lacson, nagbago ang direksyon ng investigasyon. Hindi na nababanggit ang pangalan ng mga congressman. Ang investigasyon ay nasentro na ngayon sa mga kontraktor, kay Zaldico bilang miyembro ng Kongreso at mga senador na. Hindi na nabanggit kailanman yung pangalan ng ilang mga congressman. At bakit parang tila papalayo ang kwento kay Martin Romualdez? Minsan hindi sila nakapag-produce ng sinumang mga testigo na mag-uugnay kay Martin Romualdez. Hindi ako naniniwala dito sa testimonya ni Yusek Bernardo, na bigla na lamang sumulpot sa Senado at biglang pinangalanan ang ilang mga senador na involved di umano. At si Zaldico ang kanyang binabanggit. Consistent na sila ngayon sa istorya ng House at ng Malacanang. At itong mga senador, itong Blue Ribbon, ngayon ay ginagamit para ilako itong istorya na ito papalayo kay Speaker Martin Romualdez. Sa aking ang pagtataya, ginagawa ito sapagkat kung makarating ka kay Martin Romualdez, isang hakbang lang, nandun ka na sa Malacanang.
At kung tayo ng mga ordinaryong Pilipino, napupuna ito, na nagbabago ang transition o nag-shift ang storya, siguro ganun din ang mga senador. Ito nga pag-testify ni Bernardo na to, ay hindi ka panipaniwala sapagkat siya ay umamin na siya ay bahagi ng sindikato. Kasama siya doon sa nagpaparti ng pera, nagdi-distribute ng mga project, nangungulekta, nagbibigay dito sa mga sinasabi niyang senador ng mga pera. And all of a sudden, andito ka sa Senado, nagte-testify ka dahil tinubuan ka bigla ng konsensya. Pagkatapos mong laruin, lustayin ang pera ng sambayan ng Pilipino, ngayon naririto ka dahil ikaw ay nakukonsensya sa iyong ginagawa. I don't think so. Maaari niyong ikwento yan sa ibang mga tao, pero hindi kay iskumbro. Marami ng mga iskumbro ngayon sa Pilipinas. Mulat na kami sa kung ano ang katotohanan, ano ito nung nangyayari dito sa investigasyon sa Senado. Ganon din po kay Senator Ping Lacson at kay Tito Soto. Malinaw na po sa amin, sa sambayan ng Pilipino, kung saan nyo itinutulak at anong istorya ang inilalako nyo sa amin na gusto ninyong paniwalaan. At kung ang ordinaryong Pilipino, nababasa yan, sa tingin nyo hindi yan mahahalata ng mga senador, nahalata na nila. At dito nga sa majority caucus, pinag-usapan nila, na dinig nila ang dissatisfaction na sinasabi nga may 4 hanggang 5 mga senador na kabahagi ng majority ngayon ang hindi natutuwa sa direksyon ng investigasyon na ginagawa ni Senator Ping Lacson. Ano ang epekto nito? I think ang kinatatakutan nila dito, nila Tito Soto, ay mawawala na sa kanila ang majority. So ang ginawa nila ngayon, parang pagbabacktrack, this is a tactical retreat, susuko natin ng Blue Ribbon Committee para wag umalis sa atin itong 4 o 5 na to. Sapagkat kung lilipat ay 4 na senador, hanggang 5 senador, hindi na sila ang magiging majority. Mawawala ang Senate presidency kay Tito Soto. Magbabago lamang pong tunay ang direksyon ng kwento na ito kung magkakaroon po ng bagong Senate President. Hindi po ang pagpapalit ng chairman ang solusyon dito. Kasi kung sila pa rin ang majority, ang kailangan lang nilang gawin, palitan si Ping Lacson at mag-upo ng isa pang magkukwento ulit, maglalako sa atin ng isang distorted na istorya. Paano kung si Bam Aquino ang iupo? Paano kung si Kiko Pangilinan ang iupo? Paano kung si Risa Hontiveros ang umupong chairman ng Blue Ribbon Committee? Di aasahan ba tayo dyan? Ay siguradong wala. Kasi ang ilalako nila sa ating storya, kapareho din ng storyang inilalako sa atin ngayon ni Ping Lacson at ng Malacanang. Buti na lamang ang taong bayan ay mulat na. Ang storya ng Curatong Baleleng at yung Corbito, Bobby Dacer double murder case ay mga ehemplo ng kung saan ang direksyon sana ng investigasyon na ito na ginagawa sa Senado under Ping Lacson ay patungo. Wala pong katotohanan tayo mararating tungkol dito, kundi puro pagtatakip. Pero tayong lahat, dahil tayo ay mulat na, ikaw na nga si Iskumbro, pero patuloy tayong magmasid dito sapagkat may mga magaganap pa rito sa susunod na linggo. Makikita natin mula Lunes hanggang Miyerkules kung paano maging ang galawan dito sa politika sa Senado. Pero sa ating pagmamasid, sa ating pagpapakikilahok, dapat patuloy tayong magsisipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Amor is not for sale. Amor is not for sale. Amor is not for sale. Amor is not for sale.